Hallelujah. We're so blessed kasi expected natin na wala si Brother Rudy. Nandito siya ngayon, di ba? Kaya talagang mahal natin ang Panginoon at ang gaway ng Panginoon na ay hindi natin hahayaan na nandyan lang tayo sa labas. Amen po ba? Amen. So, ngayon ay pangilang weeks na natin. Pangatlong weeks na ng Mother's Day. At ang ating po celebration ng Mother's Day ay 1 month. So sa next week ay meron po tayong gagawin sa next week. Special. Huwag kayo mag-special number sa next week kasi kakanta ko na talaga kayong kabilib-bilib sa akin. Hawak ng beat. Hawak ng beat. Kaya walang special number walang mag-prepare ng special number. Hallelujah. Makisaya kayo sa akin. Bilang isang nanay. Amen? Alam niyo, ang pagiging isang nanay, hindi po madali. Hindi po ba lahat tayo ay nanay na nandito. At hindi po madali. Every day is a battle. Amen? Para po sa ating mga anak. Kaya, nung nakaraan, ano po yung ating, ano yung topic natin nung nakaraan? The essence of motherhood. Away from home. The essence of motherhood away from home. Diba? At dalawang linggo po natin na nilamnam yung essence ng isang magulang, ng isang nanay. At napakinggan po natin kung paano yung mga naging struggle, naging battle ng bawat nanay. Ano po? At ngayon naman, ang aking pong topic is Mother's Day Special. Special ba yung mga nanay? Amen. Amen? So susunod yun naman mga tatay. Sa June ay ilang weeks po tayo na mag-celebrate ng Father's Day. Kaya yung mga tatay dyan ay mag-prepare na Father's Heart. Isang araw kayo. Amen? So, Mother's Day Special. Alam nyo, hindi ito talaga yung aking topic. Kaya lang kanina, habang nandun ako sa trabaho, ay pumapasok ito sa isip ko at nakikita ko yung kung paano kargahin tayo ng Panginoon. Amen? Kapag tayo dumadaan sa mga matatinding problema at pagsubok. Kasi sabi po doon, habang karga-karga tayo ng Panginoon, yung puso niya at puso natin, di ba makarga natin yung balat ka ganyan? Nakakonect doon sa puso ng Panginoon. Amen. Amen? Meron tayong kamahal ng Panginoon. Sabi niya dito sa Isaiah 40 verse 11, He tend his flock like a shepherd. He gathers the lamb in his arm and carries them close to his heart. He gently leads those that have young. Grabe, ang ganda-ganda, no? Nung last week pa yan, pero yan pa rin yung nagre-rema sa puso ko. Kaya sabi niya, habang nakakarga, di ba, nakatapat doon sa puso natin. Yung arm ng Panginoon na yan, no, di ba? Sabi ni Kuya Ed, bakit lalaki? Dapat babae kasi Mother's Day. Sabi ko, represent ni Jesus Christ yan. Amen po ba? Sabi po dito, ang pagiging isang ina ay pinakamahalaga. Ano po ba? Pinakamahalagang papel na maaaring gampanan ng isang ina, ng isang babae. Tandaan natin, ang ina ay babae. Hindi lalaki. Hindi lalaki ang babae. Ang pagiging ina daw ay isang pinakamahalagang papel na maaaring gampanan ng isang babae sa buhay ng isang tao. Ang pagmamahal, sakripisyo at dedikasyon ng isang ina ay hindi mayahambing sa anumang bagay sa mundo, di po ba? Totoo yun, ang dedikasyon ng isang ina. Narinig natin yung testimony ni Ate Janet, no? Alam nyo, naalala ko yung testimony ni Sister Lenny. Sino ba yung, si Ate Janet ba yun? Sabi, umalis sila na natutulog yung kanilang anak. Kasi masakit sa atin. Naiiwanan natin. I don't know, kasi nandito yung mga anak ko, iba yung sitwasyon namin, iba yung mga, alam nyo,
Mga tunay na bayani nga yung mga nanay di ba, na nasa ibang bansa. Paano mo, hindi mo ma-explain kung ano yung pakiramdam ng isang ina habang iiwanan niya yung kanyang anak, tapos pupunta siya, magpa-fly siya ilang oras, ang flight natin mula Pilipinas hanggang dito, di po ba? Kaya masasabi natin tunay na mga bayani, mga nanay na nasa ibang bansa. Kaya napakaganda po nung sinasabi sa Proverbs 31, di ba? Walang ibang iniisip ang nanay, kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak. Amen. Alam nyo, dumating doon sa point ng prayer ko, Lord, ibalik mo ang responsibilidad sa mga lalaki. Why? Kasi po, napakarami ng mga OFW ng mga babae. Ang mga asawang lalaki nandun sa bahay. Sila yung nagiging nanay, which is mali. Amen po ba? Napapansin ba natin yon? Nakikita ba natin yon? Dapat makita natin yon at may battle natin sa prayer. Lord, ibalik mo yung responsibilidad sa mga lalaki. Ang responsibilidad ng isang tatay, dahil sa Genesis pa lamang, sinabi na doon na ang mga lalaki ang magpapakahirap. Amen po ba? Ang mga babae. Ang mga babae ay ilaw ng tahanan. Kaya nga dito sa Israel ay merong Ima Shabbat. Ang mga nanay ay nagsisindi ng kandila. Kaya hindi ba natin napapansin na kapag wala ang nanay sa tahanan, nagiging madilim ang loob ng tahanan? Hindi po ba? Hindi po nagiging maayos, to God be the glory, doon sa ibang mga anak na nagiging maayos ang paglaki nila kahit wala silang nanay. Pero most of them, sila po ay napapariwara. Bakit? Walang liwanag na nagliliwanag sa kanila. Iba kasi ang tatay Iba ang tatay. Iba ang pamamalakad ng tatay sa pamamalakad ng nanay. Ang mga nanay, kaya niyang gawing lahat. Di po ba? Pwede siya magpakatatay sa nanay, ay sa mga anak. Pero ang tatay hindi pwedeng magpakananay sa mga anak. Yun ang pagkakaiba, di po ba? Ang mga tatay, mga top sila na magdisiplina. Amen. Pero ang mga nanay, malalambot ang puso. Kaya ang sabi po dito ay, grabe po yung pagsasakripisyo ng isang ina. Yung dedikasyon ng isang ina. Hindi maihahambing sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Amen? Hindi natin maihahambing ang pagmamahal, ang pagsasakripisyo ng isang ina. Di ba yung sinasabi nga na, yung kasabihan ng mga matatanda, isusubo na lang natin. Isusubo pa natin sa ating mga anak. Amen? Ang mga nanay, hindi niya matiis ang mga anak Yung mga tatay, mga tap pa sila di ba? Pero ang mga nanay hindi. Natural sa mga nanay yung malambot ang puso. At sabi nga po dito, ang pagiging isang nanay ay parang isang kayamanan, isang malaking kayamanan na hindi mabibili ng pera. Grabe, no? Ang sarap pakinggan nun. Yung isang nanay daw ay hindi mabibili ng kahit na anumang kayamanan dito sa mundo. Hindi mapapalitan, hindi matutumbasan. Amen. Kaya yung mga anak natin, kapag lumalaki na walang supervision ng nanay, iba sila. Iba ang ugali nila. Di po ba? Iba yung mga desisyon nila. Pero kapag ang mga anak natin ay lumaki na may kasamang nanay, iba rin. Amen? So sabi po dito, Mother's Day is special. Special ba tayo? Amen. Lahat naman. Lahat ng mga nanay, dalawa lang may tatay dito. Amen? So sabi dito, bakit daw ang nanay ay special sa Panginoon? Special pala ang mga nanay sa Panginoon. Alam nyo, habang ginagawa ko ito, sabi ko, totoo yun na mayroong isang bagay na hindi kayang gawin ng lalaki na ginagawa ng babae. Amen? Hindi sila pwedeng mag-conceive. Hindi sila pwedeng manganak. Yes, hindi sila pwedeng, sabi ko, God is really good. Napakatalino talaga ng Panginoon, di po ba?
Kasi pinili niya yung nanay na siya maging nanay. Kaya pagka yung naiisip ko, sabi ko, Lord, napakatalino ng Panginoon. Tayo mga kababaihan, dumarating sa atin yung time na nagkakaroon tayo ng monthly period, di ba? Pero kontrolado ng Panginoon. Kung ilang araw lamang yung magkakaroon, kung kailan matatapos at kailan magsisimula. Para sabi ko, di ba? Paano kaya nangyari yun? Iniisip ko na inisip, paano nangyari na kontrolado yung araw? Ilang araw lang. At ganoon din ang pagbubuntis ng isang babae, di po ba? Ang pagbubuntis ng isang tao, ng isang babae, ay may time kung ilang buwan lamang siya na magdadalang tao. At ganun katapang ang isang nanay. Napakatapang ng isang nanay. Imagine mo, 9 months. Lalo na alam nyo yung mga, di ba merong mga triplets. Grabe, no? Paano pa kayo? Hirap na hirap siguro silang lumakad. Meron pa nga quadruplet. Di po ba, sa India ay merong 9 months, ay 9 na babies. Halos parang ganito na lang yata kaliliit yun. Ang bata kasi kapag lumabas, saka lang siya lumalaki, nahahanginan. Pero grabe po ang tapang ng isang ina. Dahil naranasan ko kung paano manganak. Ang hirap kaya, sakit-sakit. Pag humihilap na, hindi mo na maintindihan kung anong gagawin mo. Sabi nga ang isang ina daw, kapag ka daw humihilap na ang tiyan, natagan mo siya ng maraming pera, wala na yung pakialam sa pera. Kasi hindi na siya makakayuko. Dahil nag-iisipin na lang, yung sakit, pero ako siguro isipin ko pa rin, wala akong pambayad sa hospital. Tatayo lang kayo. Kausap ko si Pastora Heidi kanina. At sabi niya, ipag-pray daw natin kasi mga anak niya. Sabi ko, naaalala ko ng mga panahon na ako'y buntis. Diba? Yung kapag ka nagpo-construct na, diba? Yung hindi mo maintindihan, tapos pag sumisipa yung bata, diba? Kitang-kita mo yung paa dito. At saka yung, ayaw ko po na ano ni Brother Rudy sa asawa niya. Kasi muna ako magbuntis. Binabantayan ng asawa ko yung galaw ng paa at saka ng kamay. Pagka gumalaw dito, sabi, uy, sinipa ako, sabi niya, nilalagay niya yung tenga niya doon sa tiyan ko. Kapag ka gumalaw, tuwang-tuwa yung asawa ko doon sa panganay ko. Kaya nung nawala yung panganay ko, grabe yung naranasan niya na kalungkutan. Kasi na-witness niya kung paano ako magbuntis, yung hirap ng aking pagbubuntis, na-witness niya. Kaya, di ba, hindi makakalimutan ang experience ng isang ina. Of course, iba din yung tatay. At sabi, tayo daw ay special sa tingin ng Panginoon, which is true. Di po ba? Kaya lang nakakalungkot na maraming mga nanay ang hindi nalalakaran ang calling ng Panginoon bilang isang ina. Napakaraming mga nanay ang nagbubuntis, ipinapamigay yung kanilang mga anak, ibinebenta, itinatapon, di po ba? Nakakalungkot. Tandaan natin, may pananagutan tayo sa Panginoon. Kung paano natin palakihin ang ating mga anak, ipagsusulit natin yan sa Panginoon. Kaya dapat maging godly tayo sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. Kaya nga napakaganda ng Proverbs 31, yung mga paalala ng nanay ni Solomon. Amen? So sabi dito, why mother is special to God? Bakit kaya ang nanay ay napakahalaga? Napaka-special sa Panginoon. At inilagay ko po dito, sabi niya, mother reflect the heart of God. Nagre-reflect pala sa nanay yung puso ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil ang father natin, hindi naman siya yung kagaya ng tatay dito sa lupa na matapang. Brother Rudy, matapang ka ba sa anak mo? Ang mga tatay matatapang dito, di po ba? Pero ang tatay natin sa langit, he is gentle. Soft siya, di ba? Mapagpatawad, maunawain, hindi siya madaling magalit. Hindi siya magagalitin. Kaya sabi doon, special ang mga nanay dahil mother reflect the heart of God. Sabi niya sa Isaiah 66 verse 13,
As a mother comfort her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. So, ganun daw ang tatay natin. Kung paano daw kino-comfort ng mga nanay, yung mga anak, ganun din ang father natin, di po ba? Kino-comfort tayo ng ating tatay sa langit. Kapag tayo nakakaramdam ng kalungkutan, akala lang natin na nag-iisa tayo. No, nandiyan ang Panginoon. Amen po ba? Sabi doon sa footprint in the sun, bakit dalawang paa lang, dalawang bakas lang ang nandyan? Sabi niya, kinalimutan mo na talaga ako dahil bakas mo lang yan. Anong sabi doon? Sabi niya, dahil karga-karga kita sa panahon ng iyong kahirapan. Ganun ang Panginoon, parang tayo lang. Di ba kapag ang anak natin, umiiyak, kargahin agad natin. Namiss ko tuloy na magkaroon ng anak. Amen, di ba? Pagka kinarga natin yung anak natin, tapos i-heli-heli na natin. Tulog na, di ba? Sumasayaw-sayaw pa. Ang mga nanay natututong kumanta, natututong sumayaw. Amen po ba? Para lang mapatahan natin yung mga anak natin. Ganun ang ginagawang pag-comfort sa atin ng Panginoon. Kino-comfort niya tayo. Isinasayaw niya tayo. Amen? Sabi niya dito, through her nurturing unconditional love and willingness to sacrifice. Ang mga nanay ay willing na magsakripisyo, kagaya natin dito, kayo na ang mga anak niyo nasa Pilipinas. Willing kayo mag-sacrifice. Bakit? Para sa magandang kinabukasan ng inyong mga anak, kagaya ng testimony ni Ate Janet. Yung essence ng pagiging mother niya. Iniwanan niya yung kanyang anak. Amen? Para mabigyan ng magandang kinabukasan. Ganun lagi ang iniisip ng mga nanay natin. Kung minsan, ang mga tatay, wala pong pakialam yan. Basta trabaho ng trabaho eh. Hindi nila alam kung ano ang pangarap ng kanilang mga anak. Pero tayo mga nanay, iniisa-isa natin. Diba? Inaalam natin kung ano yung mga problema nila. Detail by detail ng ginagawa natin. At ang nangyayari pa nga kapag ang mga anak natin yung mga teenager, nagkakaroon ng problema, ay experience po yun. Nung ako ay teenager, ang tatay ko sobrang napakahigpit niya. Sabi niya sa akin, dumungaw ka't hindi sa bintana kung liligawan ka. Sabi ko, paano ko liligawan? Hindi na ako nakikita. Kailangan ko dumungaw. Amen? Pero ang nanay ko, konsentidor. Pagka uuwi ako sa Batangas, kasi magkahiwalay ang nanay ko, nasa tatay ko ako, ang nanay ko nasa Batangas. Pag uuwi ako ng Batangas, sasabi ng nanay ko, sige na, umalis ka na. Sasabihin ko sa tatay mo, pagka nagtanong, ay hindi ka lumabas ng bahay. Tapos alam niyo, gagawin ng nanay ko, papagandahin niya ako. Lagyan niya ako ng konting makeup, lagyan niya ako lipstick, tapos lalagyan niya ako ng cutics, ayusin yung buko. Kasi uso yung mga sayawan noon, di ba, sa mga baryo. Sabi ng nanay ko, sige na, pumunta ka na doon. Kailangan ganitong oras uuwi ka. So, susunduin na po ako ng mga kabarkada ko. Pumunta kami ng sayawan. Ganun ang mga nanay, tinatago sa tatay, di ba? Pagka sasabihin na, manonood ng sine, sige na, manonood kayo ng sine habang wala pang tatay mo. Pagka tinanong ako ng tatay ko, sasabihin ko na may pinuntahan ka lang. Di ba? Ganun ang mga nanay, hanggang maaari. Hindi naman pangungonsinti, kundi yun yung way ng pagpaparamdam nila ng pagmamahal sa atin. Amen? Di ba? Kung minsan nga, pagka walang baon, nangungupit pa yung nanay, para lang ibigay sa atin. Di ba? Natawa sa atin noon na. Baliktad sa aming pastora. Baliktad ba? Baliktad. Di ba? At ang mga nanay natin, kakainin na lamang nila yan, hindi pa nila kakainin yan. Ititira pa yan sa atin. Amen? Kaya lang yung pamana ng nanay ko, hindi ko talaga tinanggap. Kasi ang nanay ko, ang bungangera. Pag umaga na, gigisingin na niya kami. Tapos pupunta sa trabaho, nakapagbili na siya. Itong gawin mo tatatata. Okay, aalis. Babalik ulit. Uulitin ulit yung bilin. Huwag mo kakalimutan ito tatatata. Okay, aalis na naman. Ang layo-layo na, sigaw pa ng sigaw. Huwag mo kakalimutan ikaw ay magluto. Ganun ang nanay ko, ayoko ng ganun. Baka layasan ako ng mga anak ko. Ngayon nga lang pag sinesermonan ko yung mga anak ko sabi, Mami, ang dal-dal-dal-dal mo. Hindi naman pwedeng hindi natin
sasabihin ng mga anak natin. Amen po ba? So, kailangan daw natin na in-nurture. Di ba? At yung ating pagmamahal daw, sabi niya, unconditional. Ang pagmamahal ng isang ina is unconditional. Ganun ang tatay natin. Mahalin natin, mahal tayo ng Diyos, hindi siya humihingi ng kapalit sa atin. Amen? Kasi unconditional ang pagmamahal niya sa atin. Ganun ang mga nanay. Diba, si Sister Jenaline, nasaktan siya doon sa kanyang anak. Dahil hindi niya nauunawaan pa yung pagiging isang ina. Pero ngayon nung naunawaan niya, salamat po, Pastora, nauunawaan ko na. Diba, kasi kung hindi natin nauunawaan, makikipagmatikasan tayo sa mga anak natin. Which is yung ang bata-bata pa nun, di pa nila naiintindihan yung tama at yung mali. Diba? Sa edad na 13 years old, andun pa yung confusion. Na andun pa yung di niya alam kung ano yung gusto niyang gawin. Basta na lang may lumalabas na mga salita sa bibig. Kaya nga, ang sarap na maging nanay kapag nandyan pa yung nanay natin. Natuturuan tayo. Hindi po ba? Sabi niya, motherhood established as divine design. Na-establish daw yung ating pagiging motherhood doon sa pagiging yung pagkakadesign sa atin. Kaya pagka hindi natin kilala ang Panginoon, nahihirapan tayo. Amen? Lalo na sa pagdisiplina sa ating mga anak. Pero kapag tayo nasa Panginoon, madali na natin disiplinahin ang ating mga anak. Madali na natin silang pagsabihan. Kaya nga dapat tayo ang ginagawa natin disiplina ay godly. Diba nakalagay naman sa Bible, pagka nagkasala, paluin ng anak. Ay dito hindi po pwede. Tawag ka ng pulis. Social welfare. Pero ako iba, nung si Karen ay maliit, ang kulit-kulit, my goodness. Gusto ko lang umiyak. Kasi sobra talaga pagka nagtantrum siya, grabe. Ngayon, ang gagawin ko, kinukurot ko siya, tiyak siya ng iyak. Dito ko siya kinukurot sa talpakan para hindi kita yung kurot. Walang ebidensya kahit tumawag ng pulis. O kaya dito sa kilikili. Sabi niya, aray, sakit daw sa kilikili, kurot din. Walang ebidensya sa kilikili, di ba? Ngayon, pagka nakurot ko na siya, tayo pa tumigil. Sabi niya, tatawag ako ng pulis. Tatawagan ng pulis? Okay. I will call the police now. Sabi ko. Tapos kunwari, magtatawag ako ng pulis. Police, come, take me now! Sabi ko, takot siya. Kasi sabi ko sa kanila, mabuti pang ako'y makulong na. Doon wala akong iisipin, walang iiyak, walang magmumurmur. Sabi ko, walang magwawala, wala akong lilinisin kalat. Hindi ako magtatrabaho, libre ang pagkain. Wala akong babayarang bahay, wala akong babayarang bill. Sabi ko sa kanila, bahala kayo sa buhay ninyo. Kaya pagka tumawag na ako, kunwari, takot sila. Okay, mami, bihig na kami. Uunahan ko na sila tumawag ng pulis. Kasi dito pagka sinaktan mo ang bata, tumawag sila ng pulis, ikaw pa, ang ikakatwiran sa'yo, hindi ito Pilipinas. Napakarami na pong mga Pilipino dito ang nadala sa pulis dahil yung mga anak tumatawag ng pulis pag normal naman sa atin na paluin sila. Dahil nakalagay naman sa Bible. Kaya lang ang mga teacher dito, sila ang unang-unang nagsasabi sa mga bata, if your parents hate you, call us. Kaya marami po mga Pilipino dito mga nakulong dahil sa mga nanay, sa mga anak. Child abuse daw. Hindi mo pwede ikatwiran ng katwiran na sabing paluin ng bata para maituwid. Kaya ako, unahan ko ng mga anak ko. I will call the police. Tapos ang gagawin nila, nakikinig sila, nakikinig ako, may kakatok ka sa pinto. Yung ginagawa ko, tinatakot ko sila. Mami, meron na yata ang pulis, may kumakatok na sa akin. Kaya lang, natural lang sa bata talaga na maging makulit. So kaya sabi niya, special tayo sa tingin ng Panginoon, special tayo sa Panginoon, dahil mother reflect the heart of God. Amen? Pangalawa, Mother kids. balik muna tayo. Meron pa pala ako sinulat, sorry. Sabi dito, ano daw ang kiss? Kiss that mother reflect the heart of God. Ito raw po yung mga susi. Sabi niya, para mag-reflect ang puso ng Panginoon sa nanay, ang conditional, nurturing, and comfort.
Sabi niya, unconditional nurturing and comfort. Sabi niya, sacrificial love. Mothers exemplify Christ's love through daily self-sacrificial action and service, putting the needs of others before their own. Diba tayo mga nanay, grabe ang sakripisyo natin para sa ating mga anak. Nakikipag-away pa nga tayo eh. Diba? Kapag ang ating mga anak inaaway, walang bata, walang matanda, ipagtatanggol natin ang ating mga anak. Yung sakripisyo na ginagawa nyo bilang OFW, di po ba? Ilang taon na, sino dito yung matagal na hindi na, Ate Eve, silang taon ka na hindi mo nakikita yung anak mo? Di po ba? Sacrifice. Bakit tayo nagsasakripisyo? Para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Dahil tayo nakaranas tayo ng hirap ng buhay. Ayaw natin na mararanasan ng mga anak natin yung hirap ng buhay. Amen? Diba, bilang isang ina, lagi nating sinasabi, hanggat hindi ka nanganganak, hindi mo mauunawaan ang pagiging isang ina. Which is true. Diba, Ate Janet? Diba, doon sa mga nanay, hindi naman talaga natin nauunawaan. Ang tigas ng ulo ko noon. Pag nanay ko, ang dami kong purot lagi sa singit. Kasi ang dami ko sa singit ang pinupurot. Tigas ang ulo ko. Pero naunawaan ko siya. Ngayon na nanay na ako, nakukulit ng aking mga anak ngayon. Minsan nga, hindi ko na alam kung anong English ang sasabihin ko sa kanila. Hirap na hirap na ako mag-English, sa kanyiti lang sila. Kasi hindi nila ako naiintindihan. Hindi na maganda. Hindi nila ako naiintindihan kasi sa akin, Mami, kahit anong galit mo, hindi kami magagalit because we don't understand you. Diba? Sabi ko nga, pinagkaloob ng Lord na dito ako magkaroon ng anak. Hindi nila ako naiintindihan pa ako nagagalit. Kaya ang ginagawa ko na tatahin ako, diba? Doon ko na lang binamos, gusto ko sila suntukin, gusto ko sabunutan. Galit na galit ako pag nasa telepono, humanda ka sa akin pag uwi mo ng bahay. Pagdating ko ng bahay, sabi sa akin, Mami, what do you want? Diba? Galit ka pa ba nun? Hindi ka na magagalit kasi nakagiti sa'yo na sasalubo. Mami, what do you want? Diba? Kasi naiintindihan nila, humanda ka sa akin pagdating mo ng bahay. Gigil ka na, halos atakihin ka na sa puso. Tapos pagdating mo sabihin, Mami, what do you want? Kaya ang sakripisyo ng isang ina ay hindi madali po. Amen? Ganon din ang Panginoon, nagsakripisyo siya para sa atin, para sa ating kaligtasan. Nagsasakripisyo tayo para sa ating mga anak. Di po ba? Kaya kung iisipin natin, bakit ba napili pa ako na maging ina? Ako naman ay nirape, kaya ako naging isang ina. Hindi yun aksidente sa Panginoon. Amen? Hindi po aksidente. Yung mga anak ninyo, yung mga naging asawa ninyo, hindi yan aksidente. Dahil napakaliwanag ng sinabi sa Bible, before the foundation of the world, I choose you. Pinili ka na ng Panginoon na mabuhay. Alam ng Panginoon kung ilan ang magiging anak mo. Alam ng Panginoon kung kailan ka madadapa, kung kailan ka babangon. Alam ng Panginoon kung anong gagawin mo doon sa mga anak mo. Alam ng Panginoon kung paano ka magpapakananay at kung paano mo kakalimutan pansamantala yung mga anak mo para magliwaliw ka dito sa Israel. Napakarami mga nanay na nagliliwaliw sa Israel, nakalimutan ng mga pamilya sa Pilipinas. Amen? Meron po akong nakausap na sabi ko sa kanya, ano ang purpose ng pagpunta mo sa Israel? Sabi niya, maiahon sa kahirapan ng aking pamilya, makapag-aral ng aking mga anak. Anong ginagawa mo ngayon? Sabi ko, kinalimutan mo na yung pamilya mo, yung mga anak mo na naging sanhi kung bakit ikaw ay nag-abroad. Ilang taon na, walang nangyayari. Ang mga anak ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Kasi nawala, mali ang daan na nilakaran. Kaya alam niyo, pinagpala ang mga nanay na nandito ngayon, ando sa loob ng church, na itutuwid ang kanilang mga lakad. Hindi naman natin may aalis yun eh. Nagre-rebelde tayo, di ba? Nakakaranas tayo ng pagre-rebelde. Dahil sa mga pinagdadaanan natin, unang-una kapag ang asawa natin ay problemado. Sakit ng ulo natin. Nakakalimutan natin tuloy pati yung mga anak natin na dadamay.
Pero kung tayo babalik doon sa purpose kung bakit tayo nasa ibang bansa, matutuwid ang ating lakad. Amen po ba? Kapag tayo may problema, lalo na sa pamilya, lagi natin titingnan, lagi tayong babalik doon sa kung ano yung purpose, bakit tayo ay nag-abroad. Bakit kailangan natin magsakripisyo at iwanan ng ating mga anak? Amen po ba? Kasi kapag binabalikan natin yung mga purpose na yon, maaalala natin, ay, meron pala akong kailangang ma-achieve yung aking mga anak pala, kaya ako nasa ibang bansa. Ano pa raw po, sabi niya, ano pa raw po ang susi para mag-reflect ang puso ng Panginoon sa isang ina? Sabi niya, protection and guidance. Di ba? Kanina habang nagagawa ko, parang nakikita ko sa isip ko yung yung mga, di ba yung manok? O yung bibi na lang, yung manok. Di ba yung mga sisiw nila? Kung saan pumunta ang nanay, sunod-sunod din yung mga bibi, di ba? Tapos kapag nandun sila sa kapag umuulan, tinatakpan ng kanilang ng kanilang pakpak, di ba? Parang ang gandang tingnan. Yung mga bibi na sunod-sunod, di ba may kanta? Tatlong bibi, di ba? Ang ganda-gandang tingnan, nakikita ko sa isip ko yung mga bibi, yung nanay, na tinatakpan niya yung kanyang mga anak kapag umuulan. Ganun tayo eh. Kapag dumarating ang problema sa ating mga anak, nandun tayo na tinatakpan natin sila. Nang coverin ng ating mga panalangin. Yun lang naman ang magagawa natin eh. Ang takpan sila ng ating panalangin. Amen. Wala tayong magagawa sa kanila. I-surrender natin sa Panginoon. Kung ang ating mga anak ay nagluluko, kung ang ating mga anak ay naliligaw ng landas, i-surrender natin sa kanila. Alam niyo po ba na ang kasabihan na ang tagumpay ng isang anak, ang nasa likod ay ang mapagpanalangin na ina. Di ba? Mga nanay ang nagtitiis manalangin. Alam niyo yung isang sikat na worship leader ng ano bang church yun? Si Joshua Avila. Sabi niya, kung kilala niyo siya, ang dami niyang mga tato kasi bad boy siya. Pero sa tuwing uuwi siya ng bahay, nakikita niya yung kanyang nanay nakaluhod doon sa gilid ng kama, nananalangin. At one time, narinig niya yung panalangin ng nanay niya, Lord, loobin mo magkasakit ang anak kong ito para matigil na siya sa loob ng bahay. Kaysa naman mapahamak siya. At umiyak siya ng umiyak. Ganun ang nanay ko kung paano ako panalangin. Which is true, di ba? Kaysa mapariwara ang ating mga anak. Ipanalangin mo na lang ganun. Meron ako isang nakilala na ayaw niya nang dadalhin sa pinimiyang anak niya. Sabi ko, I think for me, mapapabuti siya sa pinimiyang. Napakaganda ng pamamalakad po sa pinimiyang. Mababantayan ng mga anak. Ako noon kay Elisha, lahat ng pinimya na kontak ko dito sa buong Israel, walang tumanggap. Humingi na ako ng tulong sa amo ko. Humingi na ako ng tulong doon sa amo ko na judge. Humingi na ako ng tulong doon sa amo ko na lawyer. Lahat ng mga social workers sa school, mga teacher, sama-sama kami, walang tumanggap kay Elisha. Kasi may purpose ang Lord. Dahil doon sa time na yon, sinubok ng Panginoon paano ako maging isang ina sa Kanya. Alam niyo kung anong ginawa ko sa Kanya? And to God be the glory talaga, sealed with the blood of Jesus, kasi nakikita ko po yung pagbabago. At ang ginawa ko lang sa Kanya, binaligtad ko yung kung paano ko siya tratuhin. Alam mo yung darating siya, 3 araw na hindi umuuwi, hindi mo alam kung saan galing, hindi naliligo, hindi mo alam kung kumain, kung anong pinagagawa. Darating ng bahay, parang luging-lugi siya. Alam niyo, pagpasok pa lang niya ng pinto, nanggigigil ako dahil gusto ko siya sampalin. Yung habang hindi siya dumarating, yung nasa isip ko na kung ano yung gagawin ko, sasabunutan ko, sasampalin ko. Pero alam niyo yung ginawa ko, pinaramdam ko sa kanya yung isang ina. Pagpasok niya ng bahay, yakap ko siya. Anak, kumusta ka na? Sa kanang galing, nakatulog ka na ba?
Nagugutom ka ba? Gusto mo kumain? Anong gusto mong pagkain yung pagluluto kita? Alam nyo, napakasakit sa isang ina eh. Ano yung gusto mo? Gusto mo talagang bugbugin siya. Kasi babae ang anak ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa nalaman ko, dyan sa mga park, di ba meron diyang mga upuan, dyan lang natutulog natin. At alam niyo po ang sabi niya sa akin, what kind of house is this? Sabi niya, anong klaseng bahay ito? Uuwi ka, walang pagkain sa lamesa. Kung baga, walang nag-aasikaso, di po ba? Walang nag-aasikaso, nasaan ka, mami? Darating ka anong oras na? Aalis ka, tulog pa ako. Sabi niya, aalis ako alas 6 ng umaga. Darating ako alas 7, alas 8. Ano nga naman ang dadatnan niya sa bahay? Wala nga namang tatay. Pero wala akong choice eh. Wala akong magawa, kailangan kong magtrabaho. Dahil 3 sila. Kailangan kong i-provide ang kanilang mga pangangailangan. At wala akong ginawa kundi umiyak sa Panginoon, tulungan mo ko, hindi ko kayang maging isang ina, hindi ko kayang maging isang ama. Hindi po madali ang maging isang ina at maging isang ama. To God be the glory. Dahil doon sa ginawa ko po sa Kanya, talagang salamat din po sa panalangin ng mga kapatiran, yung encouragement sa akin. Gusto ko na sumuko. Alam niyo, gusto ko na sumuko nung time na yun. Napakahirap. Tapos si Karen, di ba, nag-war. Nung time na yun na si Karen ay nakikipaglaban doon sa Hebron. Yung utak mo, hindi mo maintindihan kung halos hindi na ako natutulog. Nawawala yung anak mo, 4 na araw hindi umuwi, tapos yung anak mo nandun sa Hebron. At si Karen ay nandun po sa field. Hindi siya sa opisina, hindi siya sa loob. Sa labas siya naka-duty. At ilang beses siya na halos na mamatay-matay na. Dahil ilang beses siya napalaban. But to God be the glory dahil po sa panalangin ay andun ang protection ng Panginoon. Kaya yung sabi niya, protection and guidance. Yung protection natin through our prayer para sa kanila at yung guidance natin na maturuan natin sila. Amen po ba? At ngayon si Elisha kasama ko sa pananalangin. Natutuwa nga ako nung bago si Ate Ibs di ba? Sabi Ate Ibs, pag-pray mo ako, babayaran kita. Then shaking is evil. Natutuwa siya kapag pinag-pray niya si Ate Ibs kasi binibigyan ni Ate Ibs ng pera. Hallelujah! But through protection of our prayer at guidance natin sa Kanya, ay makikita po natin kung ano yung pagbabago para sa ating mga anak. Kaya kung meron po tayong problema sa ating mga anak, protectionan po natin sila, kuberan natin sila palagi ng panalangin. Yun lamang po ang magagawa natin at iparamdam natin sa kanila yung pagiging nanay natin sa kanila. Amen? Number 2, sabi niya, mother teach through sacrifice. Yan diba, sabi niya sa John 15:30, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Dahil daw doon sa tunay, mali yung true, T-H-R-O-U-G-H. Dahil doon po sa sakripisyo at pagtuturo natin, di ba? Pinakadakilang pag-ibig daw ang mai-offer natin para sa kanila. Amen? Iparamdam natin sa mga anak natin yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Hindi naman tayo matututo magmahal kung hindi tayo unang minahal ng Diyos. Amen? Hindi natin masasabi nagmamahal tayo kung hindi tayo ang unang minahal ng Panginoon. Kaya yung pagmamahal na yun na nakuha natin sa Panginoon, ibaba natin para doon sa mga anak natin. At hindi lang yun, doon sa mga kaibigan natin. Amen? Meron po tayong mga dinidisciple, mga anak din ang tawag dyan. Kung meron tayong mga dinidisciple na mga kaibigan. Kaya nga si Sister Cheche, sabi niya, hindi siya naging ina. Pero ina siya. Ilan ang dinidisciple niya sa araw-araw, every morning, ang aga-aga nilang gumigising, nagpa-fasting sila. Para na rin siyang isang nanay, spiritually. Amen? Kaya hindi lamang po yung nanggaling sa atin, matatawag na anak, kundi yung mga taong dinidisciple din po natin. Di ba? Tawag sa atin ay mga anak. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen?
At yung mga dinidisciple natin, ang tawag natin sa kanila ay anak. Kaya nga tawag ko sa inyo, mga anak. Amen? Matanda o bata, mga anak ko kayo. Ako ang nanay ninyo dito sa Tel Aviv. Amen po. Kaya sabi niya, may papakita daw natin sa pamamagitan daw ng pagtuturo natin sa kanila, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Every day is a sacrifice. Amen. Sa paggising pa lang natin ng umaga, pagkatapos natin magpasalamat sa Panginoon, ano muna nating sinasambit? Lord, yung aking mga anak. Diba, Ate Janet? Morning, evening, afternoon, every minute. Nasa puso't isipan natin ang ating mga anak kahit malayo sila sa atin. Pero nakikita naman natin ang tagumpay nila. Amen. Diba, Ate Janet, Sister Liesel, Ate Ives, diba, Ate Mabel? Si Ate Mabel ay matagal na rito. Siya ay batang-batang na biyuda. Ilang taong Ate Mabel? 32? 32 si Ate Mabel ang mabiyuda. Siya lang po ang nagtaguyod sa kanya. Ilang anak po, Ate Mabel? 5 anak. Sana all. Pero alam niyo po ba na lahat ay graduate ng college sa mga anak ni Ate Mabel? Diba? Pero kung hindi siya nakakilala sa Panginoon, ano kaya mangyayari sa kanyang mga anak? Diba? Hanggang ngayon ay meron siya sa katamulo. Diba? Bigyan mo niya kay Lord. Kilala lang po with Tel Aviv si John Paul. John Paul, hi! Hallelujah! Diba? Pinaka-paborito ni Ate Mabel yun. Dahil lagi niyang binabanggit si John Paul. At saka, Si Arabel. si Ara. Di po ba? Kaya napakabuti ng Panginoon, di ba? Yung mga biyuda dito, imagine mo sa atin, 32 years old nang siya mabiyuda. Ginampanan niya ang pagiging ina at ama sa kanyang mga anak. At hanggang ngayon, ito sabi dito, protection and guidance. Tinuturuan na mapalapit sa Panginoon. Amen? Kaya sabi po doon sa Proverbs 31 verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Di ba? Sabi niya, she opened her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Her children arise and call her blessed. Tawagin na tayo ng ating mga anak na mga blessed. Amen. Yung ating mga bibig, gamitin natin ang mga yan. Sa pagtuturo sa kanila, ang mga anak ay ang unang teacher ng mga anak ay ang mga magulang. Diba? Tayo yung unang-unang nagtuturo sa kanila. Magsalita. Mama. Diba? Tayo yung unang-unang nagtuturo sa kanila na humakbang. Tayo yung unang-unang nagtuturo sa kanila kung paano ang maligo na mag-isa. Magsulat. Kumain. Tayo yung unang-unang teacher. Kaya kung ano yung anak mo ngayon, influensya mo yun. Amen? Alam niyo, na-bless po ako nung pumunta ako doon sa trabaho ni Karen. Nagkukwento siya sa akin kasi pinagkatiwala na sa kanya ng amo niya yung pamamahala doon sa kanyang trabaho. Sabi niya sa akin, Mami, sabi ng amo ko, bakit daw sa bawat kuha ko ng item ay nagbabayad ako? Kasi pwede namang hindi. Kasi nagtatrabaho siya doon, di po ba? Nang sabi niya, ang itinuro sa akin ng mami ko, huwag akong magnanakaw. Kung kukuha ko ng isang item dito, pag nanakaw ang tawag doon. Ang sabi niya, sabi ng mami ko, 1 agurot o 1,000 is the same. Pag nanakaw ang tawag doon. Sabi niya. Kaya hindi ako kumukuha. Sabi naman ng amo niya, okay lang naman. No, it's not okay because you are not here. If I take without telling you, sabi niya, pag nanakaw ang tawag doon. Diba? Yung legacy na naiiwanan natin sa ating mga anak. Amen? Diba? Yung mga Israeli dito, alam niyo mga Israeli, every Shabbat, Friday, nagdi-declare sila ng blessing sa kanilang mga anak. Kaya makikita natin na ang mga anak ng mga Israelita ay mga matatagumpay. Kaya sabi ko sa amo ko, tinuruan ko yung amo ko. Sabi ko, ang mga Israelita, every Friday ng Shabbat, nagdi-declare sila sa mga anak nila. Araw-araw mong deklarahan ng anak mo.
para maging successful. At nakikita ng amo ko yung kung paano yung pamamalakad ko dun sa mga anak ko. Alam niyo, dumating yung time na awang-awa sa akin yung amo ko lalaki, Gigi, you want, I will talk to your daughter. Kay Eliza nga dahil talaga grabe nga si Eliza noon. Sabi ko, never mind. Sabi ko, it's okay. Sabi ko, nandiyan ang Panginoon. At alam niya yung mga pinagdadaanan ko, lalo na ngayon ikakasal si Karen, yung pinagdadaanan ko kay Karen, na matindi, wala akong ginawa kundi umiyak. Oh, sakit ng puso ko. Alam niyo kanina, na-realize niya yung pagkakamali niya. Sabi niya, Mami, I'm very, very sorry. Sabi niya, alam ko, nasasaktan ka sa ginagawa ko. Sabi niya, okay, magkita na lang tayo sa gitna. Sabi niya, ito yung gusto ko. Sabihin mo sa akin yung gusto mo. Sabi niya. Sabi ko, no. I will not talk anything about your wedding. Sabi ko, gusto ko pumunta tayo doon kay Pastor Alan. Si Pastor Alan na mag-explain sa'yo and then i-explain mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Okay, Mami. Pero pati na tayo Sabi niya sa akin, Mami, it's very hard na hindi mo ako kinakausap. Sabi niya, maraming bagay ang gusto kong sabihin sa'yo pero hindi mo ako kinakausap. Kasi gusto ko makita niya na nanay ako. Di ba? Pastora ako. Sabi niya, Mami, i-separate mo yung pagiging pastora mo. Sabi ko, kahit i-separate ko yung pagiging pastora ko, yung mga taong nakapaligid sa akin, kilala na ako Sabi ko sa kanya, you need to understand where I stand. Sabi ko sa kanya, kailangan mo maunawaan saan ako nakatayo. At sabi ko pantay ako. Ito yung gusto ko. Napakasimple lang naman unawain mo. Hindi tayo mag-aaway. Kaya na-bless po ako kanina dahil sabi niya, Mami, batiin na tayo Kaya salamat po sa inyong lahat. Nananalangin, talaga nananalangin para sa kanya. Dahil talaga, grabe po yung Hallelujah. bilang isang pastora, masakit marinig. Yung parang itinatatuwa mo yung ginagawa ng nanay mo, di ba? Natuturo ka ng katotohanan pagkatapos yung mismong anak mo ang siyang tatalikod doon sa itinuturo mo, di ba? Hindi, ako, inilagay ko sa isip ko na I don't care sa sasabihin ng mga tao. Kasi hindi naman ako sa mga tao magsusulit at the end of the day. Sa Panginoon ako magsusulit, di po ba? Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Kaya lang, gusto ko, yung nilalakaran ko na katotohanan, yung dinalakaran ng aking mga anak. At yun talaga ang pinanindigan ko. Sabi ni Ate Jan sa akin, ano ang gagawin mo? Truth? All the truth, di ba? Yung totoo, yung hindi totoo. Manindigan ka, sabi niya sa akin. Kaya, sabi ko, talagang maninindigan ako sa katotohanan. Kasi ang ayaw niya talaga, yung ceremony natin. Ayaw na ayaw niya. At ewan ko kung anong gusto niya. Pero ngayon sabi niya, okay Mami, payag na ako. Magkita tayo doon sa gitna. Okay, good, sabi ko sa kanya. Amen? So, yun po ang gusto kong maiwang legacy sa akin mga anak, ay yung pananampalataya ko sa Panginoon. Yung paano ako tumayo sa aking pananampalataya, paano ko ilaban ang aking pananampalataya sa Panginoon. At natutuwa po ako dahil si Elijah, napakalaki na celebrate the blood of Jesus. Sa gabi, siya ang katuwang ko sa pananalangin. Ang galing manalangin ng anak ko. Sabi niya, Lord, ipag-pray mo ang church Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Mami, huwag mo lang church. Around the world muna. Galing buong mundo muna, Mami, papanalangin ko. Na yung buong mundo ay pumunta sa Wintel Abib. Hallelujah! Diba? May panalangin ba natin yun? Lord, dalahin mo yung buong mundo doon sa Wintel Abib. Grabe ang prayer ng anak ko. Sabi niya, Lord, dalahin mo po all over the world. Bring in the church of Tel Aviv. Sabi niya, galing naman na ito, Lord. Hindi ko na ipanalangin yun Hallelujah. Ibig sabihin, mas magaling, mas matindi pa siya manalangin kaysa sa akin, di ba, Brother Rudy? Mas matindi siya manalangin sa akin. Pagka nagpe-pray siya doon sa mga may sakit, ako, specific lang ako siya. Ibang klase pag nag-pray siya Tapos sabi niya, Mami, alam mo yung kaklase ko, ano siya, 80 years siya. Sabi ko, bakit? Tapos alam mo kung ano nangyari, Mami? Naawa ako kasi 13 years old pa lang. Yung Mami at saka yung Daddy ay may cancer. Ngayon, kambal sila. Umiiyak sa kanya yung kaibigan niya, bakit nangyari to? Alam mo, sagot niya, because you don't believe in God. Sabi ko sa kanya, direct, you tell like that, yes, it's true. Sabi ko, no, anak, no, Mami, she must to know na kailangan niyang manampalataya sa Diyos, kaya nagkakaganon yung pamilya niya because they don't
believe in God. Sabi sa akin, mas matindi ito anak ko na to Ako medyo may paligoy-ligoy pa. Siya, direct to the point, you don't believe in God, kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Sabi niya. Sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, anong ginawa mo? Sinilang ko siya, mami, na mayroong Diyos, na kapag ikaw ay nanalangin, ikaw ay sasagutin. Kaya sabi ko sa kanya, itry mo na manalangin. Kaya lang ayaw niya, mami. Sabi niya, ikaw na lang mag-pray para sa kanya. Sabi ko sa kanya. Di ba? Merong mas matindi sa akin manalangin. Amen. Okay. Next na po tayo at baka ako'y maano na dyan. Magbel. Rita Bell, last. Sabi niya po dito, ang last po, mothership next generation. Di ba lagi nating sinasabi na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan? Amen. Paano daw po mangyayari yon na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Paano natin masishape yung next generation? Sabi po sa 2 Timothy 1 verse 5, sabi niya, 5 and 6, I am reminded of your sincere faith, sabi niya, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to pan and to play the gift of God which is in you through the laying on my hands. Diba? Sabi po dito kay Timothy, kanino unang nagmula ang pananampalataya? Actually, ang gusto ko sanang i-share ngayon, dahil narinig ko sa mga Israelita, ay ngayon daw, week na ito ay Grandmother Week. Sabi ko, grabe, Grandmother Week. Naisip ko to, sabi ko, si Eunice at saka si Luis. Di ba sabi niya, yung grandmother mo na si Luis at yung nanay mo na si Eunice. So kung tayo ang naunang maborn again, yung mga anak natin susunod sa atin. At yung mga magiging anak nila, susunod sa kanila. Anong naitanong natin? Yung pananampalataya natin. Amen po ba? Alam niyo, nung si Karen ay maliit, ewan ko kung napanood niyo yung video niya, si Ate Mabel pa lang noon, ang kasama ko at yung mga nagmugian na mga member natin, nagsishare siya ng Word of God. Nandito siya sa pulpit at nagsishare siya ng Word of God. John 3:16. Kaya lang, dahil sa dami ng mga problema na dumating sa amin, parang nagtampo siya sa Diyos. Kasi ang sabi sa akin, Mami, pastora ka, pagkatapos ganun nangyari. Ang pinakamatinding dagok sa kanya yung namatay ang tatay niya. Kaya kahit na anong gawin namin, alam niyo, simula nung mailibing yung asawa ko until now, for 4 years na, hindi siya pumupunta sa punto ng tatay niya. Yun yung matinding pain sa kanya. Ayaw niya nang makakakita ng mga, walang picture ng tatay niya. So sabi doon, yun ang maiiwanan nating legacy para sa ating mga anak. Mothership next generation. Para magkaroon po, alam nyo, sa Pilipinas, ano lamang ang solusyon sa Pilipinas? Kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya ang panalangin ko, Lord, dalawin mo po ng Espiritu ng bawat tahanan, ng bawat pamilya sa Pilipinas. Unahin mo po ang mga tatay. Alam niyo, pagka ang tatay ay born again, ay mas marami po ang nabuborn again sa pamilya kapag nagsimula sa tatay ang pagtanggap sa Panginoon. Amen po ba? Mas marami. Kaya patuloy natin ipanalangin na, Lord, mas marami pa po na mga kalalakihan ang tumanggap sa inyo. Kaya lang ang mga kalalakihan ayaw tumanggap sa Panginoon kasi ayaw nilang umalis sa dilim. Mas gusto nila na sila ay nandun sa kadiliman, ayaw nilang pumunta sa liwanag. Amen? So sabi po dito, modeling faith, mother's faith by trusting in God, control, showing that God is good, and teaching this to children. Yun po ang ituro natin sa ating mga anak. Passing on truth, they are key instruction in the Word of God, creating a legacy that can last for eternity. Yun ang maiiwanan nating legacy. Sacrificial love, mothers, as life giver, use their love, grace, and goodness to shape their children into followers of God. So, yun daw po yung sacrificial love ng isang ina. Gamitin natin ito. Para may paramdam natin sa kanila yung pagmamahal,
maipaunawa natin sa kanila yung grace ng Lord at yun ang magsishape sa mga anak natin. Pero sa generation natin ngayon, sa generation ng mga kabataan, napakahirap. Lalo dito, di po ba? Sa Pilipinas, medyo okay pa dahil surrounded sila ng mga Christian, ng mga kaibigan, mga pamilya. Pero dito, napakahirap. Napakahirap po dito. Especially, ang kalaban natin dito ay ang mga gadget. Di po ba? Mga gadget ang kalaban natin dito. Kaya, dito natin magagamit yung pinakamatinding fasting para sa ating mga anak. Kayo mga nasa Pilipinas, anong influensya sa Pilipinas ng Christianity, dito napakahirap talaga. Parang kapag ka nakita kanila, kaya kami nagtatalong pang-ina ni Karen, dahil parang pagka ginawa yung seremonyas natin, parang mabubuli sila. Ang explanation ko, kaya ayaw nila. Ang explanation ko sa kanya, kahit ano pa yan, mauunawaan ka nila dahil ikaw ay Pilipino. Pero hindi niya naunawaan yun dahil ang nila yung bullying. Grabe po ang bullying ngayon. Matindi ang bullying ngayon. Kaya yun ang niya. Kaya ay patuloy ako nananalangin sa Panginoon na talagang makita yung aking pananampalataya sa buhay ng aking mga anak. Hindi lamang sa akin, kundi sa buhay ng aking mga anak. At yun ang maiiwanan kong legacy para sa kanila. Amen po? Sige po. So, kaya, special tayo sa tingin sa paningin ng Panginoon dahil Mother reflect the heart of God. Mother teach true sacrifices. At Mother shape next generation. Ang laki ng ng ambag natin sa lipunan na ito, di po ba? Imagine mo, ito na lang sa number 3, Mother shape next generation. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nanay ang laging kasama ng mga anak. Ang tatay kasi sila yung nagtatrabaho laging nasa labas ng bahay. Ang nanay, sa pagmulan ng mata, nanay ang nagigisngan. Sa pagpigit ng mata, nanay ang nagpapatulog sa mga bata. Kaya napakalaki ng impluwensya natin sa ating mga anak. Amen po ba? Di ba kapag kayo anak ay bagong panganak pa lang nandiyan siya sa crib, kinukuha natin, kapag ang anak natin, nino-nurture natin ang gatas, di ba? Nakatingin siya sa atin, tayo nakatingin sa kanya. Kaya dapat ang nanay ay maging magandang example para sa mga anak. Kasi nakatingin habang pinapadede mo yung anak, nakatingala siya sa iyo At tayo naman, nakatingala kay Jesus. Kung paano natin papalakihin ang ating mga anak. Amen? Kaya nga sabi ko kay, kung tayo nakikita ng mga anak natin na mahina tayo, magiging mahina sila. Pakita natin sa ating mga anak na tayo ay malakas para sila ay maging malakas din. Amen. Amen po. So, meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. So, i-apply po natin sa ating mga buhay yung malaking ambag natin sa mundong ito bilang isang nanay. Amen? Sige po, tayo po ay mag-communion na.